Happy New Year mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta na po kayo? Sa ating unang pag-aaral sa taong 2021, punong-puno ng kasiyahan, punong-puno ng pag-asa dahil po sa kabutihan ng ating Panginoong Diyos. At tayo po ay mag-aaral doon sa kaisipan na madalas nating marinig tuwing New Year, yung tinatawag nilang bagong taon, ano daw? Bagong buhay. Oo nga naman, no? Lahat tayo ay gustong mag-improve. Gusto na nating iwan yung mga pangit na mga pag-uugali, yung mga pangit na ginagawa natin, at ang gusto natin ay yung mga magaganda at yung palaging makabubuti, hindi lamang sa atin, kahit sa mga taong nakakakita sa atin ay sila rin naman ay tunay na matuwa sa atin pong pamumuhay. Kaya nga, ang isang kaisipan na gusto kong gawin sa ating pong panimula, yung tinatawag nating New Year's Resolution. Kumusta na po ang ating mga resolution tuwing bagong taon? Nakalimutan na ba? At ang nais natin ay patuloy natin itong gawin, hindi lamang noong January 1, ngunit araw-araw ay patuloy natin itong magawa. Meron akong isang nabasa na isang kaisipan, ito daw yung mga most na nagiging New Year's resolution sa pag-aaral. Alam po ba nyo, yung 5 na nakita ko ay ito. Ang una, lose weight and exercise. Palaging ganun, di ba? Magpapapayat na ako. Mag-e-exercise na ako. Yun din po ba ang ating New Year's resolution? Pangalawa, quit smoking. Hindi na daw siya maninigarilyo o kaya kung anumang bisyo sa katawan ay iiwasan na dahil alam naman natin na ito ay talagang nakakasira, nakakasama, nakakapinsala sa ating kalusugan. Yung pangatlo, eat healthy foods. Hindi na daw yung mga junk foods, hindi na daw yung mga sweets lang, ngunit yung mga healthy diet na daw. O nga naman, hindi ba't napakagandang New Year's resolution nun? Tapos number 4, get out of debt and save money. O nga naman, no, napakaganda na bayaran na natin yung ating pagkakautang dahil hanggang di natin yan binabayaran, mananatili tayong baon sa utang. Alam po ba nyo, maraming matutuwa kung magbabayad na tayo ng ating mga utang, di ba? At the same time, syempre kung bakit lang nakakautang dahil wala tayong naiipon, hindi ba napakagandang hangarin sa buhay na ito? At ang sinasabi pa sa number 5, spend more time with family. Siyempre, yung iba kong naririnig dyan, medyo bawas sa social media para mayroon talagang time sa family. Meron pa nga akong isang napanood sa TV, maganda yung kanyang New Year's resolution. Sabi niya, hindi na ako magagalit. Oo nga naman, no? Iba't ibang mga New Year's resolution, mga kapatid, mga kaibigan. Pero ang lahat ng ito ay ginagawa natin o ninanais nating mangyari para sa ating ikabubuti, mag-improve tayo sa lahat ng bagay o aspeto ng ating mga buhay. Kaya nga, ang talata, makikita natin, ang sabi dito sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Mga kapatid, hindi ba't napakaganda na kung saan ang tunay na pagbabago ay hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili. Marami ng taong nagtangkang magbago sa kanyang sarili. Sabi nga nung awitin, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Opo mga kapatid, gusto nating magbago, pero hindi natin kayang gawin sa sarili na natin. Dahil kunting panahon pa lamang, bumabalik na naman tayo sa dati, minsan mas magulong buhay pa nga. Nakakalungkot, pero ang pag-asa natin ay walang iba, kundi sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi nga niya sa Tagalog, ang sabi niya, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, kumbaga nakakilala talaga tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napapalitan na ng bago. Mga kapatid, napakaganda na ang tunay na pagbabago talaga ay mangyayari sa bawat isa sa atin nang dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Siya ang tunay nating pag-asa. Kaya nga sa ating pong pag-aaral ay makikita po natin yung talata na ating pong babasahin na siyang pinaka-sentro ng ating pagtalakay. Ngayong pag-aaral natin ngayon sa unang pag-aaral natin sa taong 2021, Genesis 1:1. Alam po ba nyo ang Genesis ang unang aklat
ng Bible. At yung chapter 1 verse 1 bilang panimula sa taong ito. Nais ko pong basahin at ang salita ay ganito. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ano yung point? Siguro familiar tayo sa talatang ito o memorize natin ang talatang ito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ano nga ba yung idea? Ang pinaka-idea, start with God. Ito po yung gusto kong ipakita sa ating pong pagtalakay. Na masimulan natin ang taong ito with God sa ating mga buhay. Kaya nga kung ating titignan ang sabi ng verse, in the beginning, God. Gusto ko pong pansinin natin, nang pasimula, nilikha ng Diyos. Yung God. Alam po ba nyo ang ibig sabihin daw nito sa pag-aaral? Yung God sa Hebrew language ay ginamit na term na Elohim. At kung ating titignan, ang ibig daw sabihin ng Elohim, yung God sa English Bible, Creator, all-sufficient, all-powerful, good, unchangeable, eternal. Tingnan po natin ito sa ating pag-aaral. In the beginning, God, na masimulan natin ang ating buhay, ang ating taon sa pamamagitan ng ating Panginoong Diyos. Ano nga ba ito? Paano nga ba natin ito mai-a-apply sa ating buhay ngayon? Tingnan po natin ang mga kaisipan. In the beginning, God, una, God is all-powerful. Tandaan natin, siya ang ating creator. God created the heavens and the earth out of nothing, galing sa wala. Nung sinabi ng Panginoon, magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, saan galing yung lupa? Sa kapangyarihan ng kanyang salita ay nagkaroon ng mga bagay na ito. Iba daw yung creation doon sa mga bagay na ating ginagawa. Halimbawa, magpapatayo ka ng bahay, gagamit ka ng mga materyales katulad ng bakal, semento, buhangin, kahoy para maipatayo mo yung bahay. O kaya kung gagawa ka ng isang sasakyan, kailangan mo ng bakal at kung ano-ano pang mga materyales para mabuo mo ang isang sasakyan. Pero nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, ang sinasabi niya dito, out of nothing. Ganun makapangyarihan ang ating Panginoong Diyos. Sa kanyang salita ay nagkaroon ng langit, nagkaroon ng lupa at yung mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran, ang lahat ng ito ay sa kapangyarihan ng kanyang salita noong ito ay kanyang nilikha. Na ang sinasabi, He is our Creator. Na tayo ay nilalang ng ating Panginoong Diyos. Pangalawang kaisipan, makikita rin natin yung Elohim. God is all-sufficient. Ano nga ba yung ibig sabihin ng all-sufficient? God does not need us, but He decided to create us because He loves us. Kung tutuusin, hindi tayo kailangan ng Diyos. Pero nilikha tayo ng ating Panginoong Diyos dahil mahal niya tayo. Ipinapakita ngayon dito na tayo yung pinaka-object na gusto niyang ipadama o ipahayag ang kanyang pagmamahal sa atin. Yung salitang all-sufficient, ang Diyos ay Diyos na kahit wala ang tao. Pero ang tao ay hindi kailanman naging tao kung wala ang Diyos. Kaya nga kung ating titignan, wala tayong pwedeng maipagmalaki na ang lahat ng mga bagay na ito, mga kaibigan, mga kapatid, ay nagmula sa ating Panginoong Diyos dahil mahal tayo ng ating Panginoon. And then, in-express o ipinadaman niya ito dahil tunay ngang napakahalaga o napaka-espesyal ng bawat isa sa atin para sa Kanya. Makikita rin naman natin dito, God is eternal. Yung salitang eternal na sinasabi, God has no beginning and no end. Lahat tayo ay may simula at lahat din tayo ay mayroong mga wakas. Yung mga bagay na ito ay may mga pinagmulan o umpisa at mayroon din namang wakas o hangganan. Pero ang ating Panginoon ay eternal. Walang simula at walang wakas. Hindi na natin kayang arukin ng ating isip saan nagsimula ang Diyos o paano nagkaroon ng Diyos. Wala ngang simula at tayo ay may simula. Kaya nga hindi na kayang lubos na maunawaan ng ating limited na kaisipan. Bagamat ang tao ay napakatalino, pero hindi natin kayang arukin ang karunungan ng ating Panginoong Diyos. Before there was time, there was God. Bago pa nagkaroon ng panahon o yung sinasabi nating calendar,
ay naroroon na talaga ang ating Panginoong Diyos. Ito yung Elohim, mga kapatid. Makikita rin natin, ano pa nga ba ang mga katotohanan ito? God is unchangeable. Ang ibig sabihin, hindi siya nagbabago o hindi siya pabago-bago. God doesn't need to change or improve. Bakit? Because God is perfect. Mga kapatid, God is perfect. Tayo, kailangan tayong mag-improve. Di ba? Napansin po ba nyo yung mga gadgets natin, ina-update para mag-improve, para mas lalong bumilis? O kaya naman, kailangan mong palitan ng mas modelo dahil pwede itong mapag-iwanan. Pero ang Panginoon ay hindi po ganoon. Siya ay perfect. No room for improvement sa Kanya dahil siya ay kumpleto na. Ipinapakita ngayon dito, ito ang ating Panginoong Diyos. Kahit sa Kanyang pagpapasya, hindi siya pabago-bago. Hindi ba't ito rin naman yung talata sa Bible na He is the same yesterday, today, and forever? Na kung sino siya noon, ngayon, at magpakailan pa man, yun ang ating Panginoong Diyos. Kahit sa Kanyang mga pangako, pwede po natin yung panghawakan dahil yun ang Kanyang mga salita. Dahil ang ating Panginoon is unchangeable. At the same time, makikita rin natin, God is good, mga kapatid. Alam po ba nyo, doon sa Genesis chapter 1, ilang beses na binanggit na paulit-ulit sa creation, yung salitang, it is good. Every time na makikita natin yung paglikha na ginawa ng Panginoon, it is good. Talagang mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti, natural ang kanyang nilikha ay pawang mabubuti. Pero alam po ba nyo ang nakalulungkot? Sinira natin. O kaya naman inaabuso natin. Hindi natin inaalagaan kahit yung kalikasan, kahit yung sarili nating katawan. Minsan naaabuso o inaabuso yung kapaligiran ay hindi natin inaalagaan. Kaya nga nagiging pangit o kaya nasisira. Pero nung nilikha ito ng Panginoon, tandaan natin, ang sinasabi ng Bible, it is good. Kaya nga pwede nating tignan yung kabutihan ng Panginoon sa bawat isa sa atin na ang ating Panginoong Diyos ay pawang mabuti. Kaya nga yung manifestation ng ating Panginoon ay pwede nating makita sa kanyang nilikha. Nung nilikha ng Panginoon ang sangkatauhan, ang sanglibutan na napakaganda. Bakit? Dahil ang Diyos na may likha nito ay Diyos na mabuti. At siya rin naman ay may mabuti at may magandang plano sa buhay ng bawat isa sa atin. At makikita rin naman natin yung isa pang kaisipan na gusto kong ipakita rito sa ating pag-aaral ngayon. God is able to transform us. Kaya kanyang baguhin. Ano nga bang ibig sabihin? Kasi kung papansinin natin yung Genesis 1:1 na binasa natin at yung karugtong niya sa Genesis 1:2, gusto ko siyang ipakita. Ang sabi niya sa Genesis 1:1 and Genesis 1:2, in the beginning God created the heavens and the earth. Verse 2, the earth was formless and empty, and darkness covered the deep waters, and the Spirit of God was hovering over the surface of the waters. Makikita natin doon sa verse 2 na ang earth ay formless, ito ay empty, ito ay nababalot pa ng kadiliman. Pero kung ating titignan ngayon, binago ng Panginoon, ng Diyos na makapangyarihan, yung Elohim, yung lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga kung ating pong titignan, ang sinasabi niya dito is a picture of how God is able to transform something from chaos to beautiful. Di ba? Ang sinabi ng verse, formless, sabihin natin yung kaguluhan ay ginawa niyang maganda, beautiful. Yung empty ay kanyang pinuno. Yung darkness to light. Ano yung point, mga kapatid? God is able to transform us. Kaya niyang baguhin kung paano niya nabago yung kadiliman patungo sa liwanag, yung kaguluhan tungo sa kagandahan, kung paano nabago ng Panginoon yung emptiness to fullness. Alam po ba niyo, ang ibig lamang pong sabihin niyan ay He can transform our lives. Totoo po, mga kapatid. Pwede niyang baguhin. Kaya niyang baguhin
ang bawat isa sa atin. Pwede nating sabihin, wala na akong pag-asa. Pwedeng ganun, no? Pero alam po ba nyo, kung sa sarili lang natin, pwede ngang wala ng pag-asa. O kaya naman kung sa ibang tao, wala na rin sigurong pag-asa. Pero ulit, sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya yung Elohim na sinasabi niya ngayon dito, He is able to transform our lives. Yung hindi natin kayang gawin, yung hindi natin kayang baguhin, ay kayang-kayang gawin at baguhin ng ating Panginoon dahil siya ang ating tagapaglikha. Kaya nga kung ating pong titignan yung sinasabi ko kaninang bagong taon, bagong buhay, sabi niya rito, if anyone is in Christ, kung tayo ay nasa ating Panginoong Hesukristo na, si Jesus Christ, ang sabi niya, He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. May pag-asa po ba? Mayroon. Napakalaki ng pag-asa ng bawat isa sa atin. Yung mga pagbabago na hindi talaga natin kayang gawin sa ating mga sarili, narito ang ating Panginoon na nagkatawang tao upang abutin ang bawat isa. Tayong mga makasalanan. At alam po ba nyo, ang sinasabi niya, yung old life ay mapapalitan ng new life. Kaya nga yung isa pang picture na gusto kong ipakita, yung old life bumabalik sa dati. Nag-U-turn, di ba? Napansin po ba nyo? Yung buhay natin bumabalik sa dati at mas lalo pang nagiging mas masahol. Nakakalungkot. Pero ang new life ay straight life dahil sa biyaya at tulong ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At sana makita po natin ito na kung saan yung sinasabi sa Genesis 1:1, in the beginning God created the heavens and the earth. At ang sinasabi lamang po sa ating pagwawakas sa pag-aaral na ito, right start is to put God first in our lives. Ulitin ko po na yung right start, yung tamang panimula ng ating buhay ng taong ito, masimulan natin ng tama sa papaanong paraan is to put God first in our lives. Next week, itutuloy po natin ito. Paano nga ba natin magiging priority o yung sinasabi nating put God first in our lives? Pagpalain tayo ng Panginoon, tayo po ay magwakas sa panalangin. Ama naming Diyos, maraming pong salamat sa bagong taon. Ngayong 2021, salamat po dahil ang lahat ay dahil lamang po sa inyo. Kayo nga po ang aming makapangyarihang tagapaglikha. Alam nyo nga po ang aming buhay. Kaya nyo nga pong baguhin ang bawat isa sa amin. Kaya Panginoon, tulungan nyo nga po kami. Sa ganang sarili po namin ay hindi nga po namin ito kayang gawin. Pero sa inyong kapangyarihan, Lord, ay walang imposible sa inyo. Pinagpipray ko nga po ang aking mga kaibigan, mga kapatid, pagpalain nyo nga po kami. Patuloy nyo nga po kaming abutin. Patuloy nyo nga pong ipagkakaloob ang aming mga pangangailangan. Yung mga hangarin ng aming mga buhay ay patuloy nga po Panginoon magkaroon ng katuparan dahil kayo nga po ang siyang pumapatnubay at tumutulong sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon. Sa iyo lamang po ang kapurihan sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. God bless you all po.